at o mga kinikita ni CJ Corona mismo na hindi niya inilagay sa SALN. Para sa prosecution, hindi raw relevant na pag-usapan pa kung anong kinita ni Mrs. Corona as Camp John Hay COO and CEO. How important is this para sa depensa po? Para kasi sa depensa, kaya nila pre-present itong mga kinikita ni Mrs. Corona ay para ipakita na may kapasidad sila na mag-acquire ng mga properties. Para sa iyo, Sir Carl, napakinggan mo yung mga figures. Are you impressed with those figures? Nagja-justify ba yon dun sa mga una mong narinig na mga ari-arian nila na inilahad ng prosecution? Dalawang punto po. Una is relative to ibang mga sweldo ng karaniwang mamamayan. Parang ang laki pala na nakukuha ng mga board member ng mga corporations na ito. Pero kung ikukumpara mo dun sa mga nabili nilang ari-arian, parang konti. Lalo na lumabas na net gross pa lang yung nakasulat sa mga dokumentong pinakita, hindi net. So, mas malamang, mas konti pa yun napunta kina sa mag-asawa. So, parang hindi sapat para makabili ng dalawang penthouse sa Makati at sa Taguig. Carl, ngayon ang last day ng paglilitis bago mag-break ang mga senator judges. Anong overall assessment mo? Kasi nakakasama ka namin from day one. Parang ang dami sanang opportunity para ma-explain ng depensa kung ano yung ginagawa nila. Pero parang hanggang ngayon, hindi ko talaga naiintindihan ano nangyayari. Parang ang daming, wala namang masyadong bagong detalye. Parang nauulit na yung mga witnesses dati. May mga konting nangyayari here and there, pero walang nabagong sa buong picture. So sana may mangyari between the break kasi parang nabobore na talaga yung taong bayan. Attorney JJ, pinag-iisipan pa daw ng depensa kung ipepresenta nila si Chief Justice at ang kanyang may bahay. Sa tingin mo ba matatanggap ng mga senador at ng taong bayan kung hindi titestigo si Chief Justice? Alam mo kasi, Mark, hindi naman natin maaaring pilitin ang depensa na maglabas ng witnesses nang hindi ayon sa kanilang panlasa. Kung sa palagay nila ay sapat na itong mga witnesses na ipinakita nila, igagalang na lang din maaari ito ng Senado. Ngunit kung sa palagay nila, mas makakapagpaliwanag ng husto kung sila mismo ang ihaharap, mas maigi siguro. Ayan na, Cathy, nagbabalik po ang trial sa last day. Present your next witness. Your Honor, please. We are now ready with our next witness, former Mayor Lito Atienza, Your Honor. Mayor Atienza. Sinasabi marunong. Ang bihira. The good mayor of former good mayor, the good mayor of Manila. Mayor, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this impeachment proceeding? So help you God. If Your Honor, please, may we request permission for Attorney Dean de Los Angeles, member of the defense panel, to be allowed to conduct the direct examination. Granted. Yes, Your Honor. Your Honor, Thank you, Your Honor. Your Honor, the part of the prosecution may request that Attorney Renato Samonte Jr. be recognized to receive the direct testimony and to conduct the cross if necessary. Granted. Thank you. With the permission of the Honorable Court, the testimony of former Mayor Jose L. Atienza is offered to prove that early 2001, Basa Guidote Enterprises owned at least one parcel of land in the corner of Legarda and Bustillo Streets, Sampaloc, Manila, that Cristina Rocco Corona was authorized by the board of Basa Guidote Enterprises to sell such property, that the city of Manila passed an ordinance to expropriate such property, and pursuant to law, it first offered to buy, and Cristina Corona, for and on behalf of Basa Guidote Enterprises,
agreed to sell such property, which would be used by the City of Manila as a relocation site of its then Sampaloc Market, that Cristina Corona received for and on behalf of Basa Guidote Enterprises 34,703,800 pesos from the City of Manila for such property. I manifest, Your Honors, that a subsequent witness will then testify that from the 34,703,800 pesos, Respondent Chief Justice borrowed 11 million pesos as stated in his SAL-N, and which amount he used to purchase the La Vista property. Proceed. Thank you, Your Honor. Subject to our cross, Your Honor. Kayo ba ang dating alkalde ng Maynila? Opo. Kailan ba kayo naging alkalde ng Maynila? Simula po noong 1998 hanggang 2007. Noong kayo ang alkalde ng Maynila, nalaman ba ninyo ang naging problema ng palengke ng Sampaloc dahil sa MRT project? Ako'y bagong mayor pa lang noon, bagong halal, nang kami pinasabihan ng LRTA na kakailanganin yung bahagi ng aming pag-aari ng lungsod na kung tawagin ay Old and New Sampaloc Market sapagkat magtatayo sila roon ng Legarda Station. Kaya mapipilitan silang expropriating yung property. Yun pong simula ng aking pagkaalam dun sa nabubuong problema na kinailangan naming harapin. Sapagkat yung po'y palengke, yun ang ginagamit ng buong Sampaloc para sa kanilang pangangailangan. Saan ho ba lugar yung Sampaloc na palengke? Doon po sa harapan lamang ng property ng mga Basa. Medyo napapaloob lang ng konti. Kasi yung Basa property nasa kantong-kanto po ng Legarda and Bustillos. But the old Sampaloc Market was a bit set back, siguro mga 50 meters from the Legarda Street. Pumayag po ba kayo sa LRTA na ipagbili ang palengke ng Sampaloc? Alam kung makakabuti sa lungsod yung transportasyon yon, ano po. Yun po yung MRT2 na dudugtong doon sa LRT1 na dumadaan sa Taft Avenue. So alam ko po ang magiging benepisyo ng lungsod sa pagtatayo ng linyang yon at yung pagkakatatag ng sinasabi nilang Legarda Station sapag magkakaroon po ng sakayan at babaan ang mga tiga Sampaloc na napakalaking bahagi po ng Maynila. Kaya minabuti ko talagang tulungan ang LRTA makahanap ng solusyon. They needed the land, humanap po ako ng paraan para yun ay aming mapagkasunduan at matulungan namin sila. Sino po ba ang may-ari ng lupa ng palengke ng Sampaloc? Ay city government po. Yun po yung property ng city government and we were really in control of the property. Noong sinabi ho ng LRTA na gusto ninyang bilhin itong lupa kung nasaan ang Sampaloc na palengke, magkano ho naman ninyo sinabing gusto ninyong ipagbili itong lupa na ito? Alam niyo, pinag-isipan namin mabuti yun sapagkat napakalaking problema ang aming susuungin. Aalisin namin yung palengking luma. Samantalang may mga stallholders pong umaasa ron. At merong mga mamamayang bumibili ng kanilang bilihin doon. You cannot just erase a public market out of existence. So the challenge called for an immediate replacement. Hindi dapat maputol po yung serbisyo publiko as public markets are public service. One of the essential services of the city government is to render and operate public markets. So we had to look for a solution right away. Humanap kami ng maaaring paglipatan
nung mga manininda who were already agitated. Nung kumalat po ang balita na magtatayo ng Legarda Station doon, meron ding mga kumontra, lalo na po yung mga stallholders. Paano kami? Saan kami kikita? Mawawala na lang kami ng aming stall ganito? I had to assure them that no, we will not allow the demolition of this public market until we are able to find a relocation site for you and for the public. Kaya humanap po kami ng lupa agad. Within the vicinity, sinundan po namin yung prinsipyong minimum dislocation. Nakakita po ba kayo ng kapalit? Meron po mga ilang potential. In fact, several parcels of land were pointed out to me by our city engineer and our city architect, my secretary to the mayor. And ang aking nakita talaga, very ideal, yung nasa kanto ng Bustillos at Legarda, sapagkat yun po napakalapit doon sa palengking gigibain. Nung panahon yun, kilala ho ba ninyo kung sino ang may-ari? Hindi po. I had to direct my city administrator, Colonel Antonio Fernando, to immediately seek out the owners of this property because yun ang sa tingin ko pinaka-ideal. Yung iba sa interior. Mahirap naman magtayo ng palengke sa looban. Sabi ko, hanapin yung may-ari niyan and immediately get in touch with them. Sa pagkaalam ho ninyo, nalaman ba kung sino ang may-ari ng lupa na gusto ninyong makuha? After a short period of research, nakita po nila, owned by the Basag Kidote Enterprise or Mercantile. Meron po dalawang kumpanya ron. Nung natuntunan ninyo ang may-ari, anong ginawa ninyo? Immediately, pinasulatan ko po rin sa aking city administrator na pasabihan sila para wag silang mabigla that we have a need for their property at kung maaaring makipagkita sila agad upang maumpisahan ang pag-uusap at maipaliwanag sa nila ang gamit na aming kinakailangan. Paano ho ba ninyo pinaalam sa Basag Kidote? Sa pamamagitan po ng isang liham, alam ko po yun, na ipinakita sa akin ng city administrator ko po na pinayagan ko. Pinapakita ko po sa inyo ang isang liham na may petsang Mayo 13, 1999. Tama po, naalala ko po yun. Maaari bang pakita? Okay. Ano ang kaugnayan nitong sulat na ito sa inyong sinabi? Sinasaad po ron yung aming intensyon at pangangailangan ng serbisyo publiko na yung kanilang lupa na covered by Certificate of Titles number 76220 ay kinakailangan po ng lungsod. Kaya gaya po sinabi namin, the earlier we talk about it, we discuss the matter, baka bubuti po para sa lahat. Yan ba yung sulat na inyong sinasabi? Opo. Your Honor, please. I observed that it's just a photocopy. May we know from the defense if they have a certified copy or an original copy of the said document or instrument? We have requested the present. Just for proper guidance. Yes. We are trying to get the original, and in the meantime, we ask for conditional marking. So you don't have yet the original? As of now, not yet. I just want to be clear on that. May I request, Your Honor, that this letter dated May 13, 1999 be marked as Exhibit 226. Mark it accordingly. Okay, sinasaad sa sulat. Before that, meron hong nakapirma diyan sa sulat na yan sa pagkataas ng city administrator. Kaninong sulat ho? Kaninong pirma ho yan? Ito po yung city administrator ng panahong yun.